Mula pa lamang sa pagsikat ng araw, ay gising na si Boyet. Sa maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton sa gilid ng estero, maririnig kaagad ang pag-ubo ng kanyang inang si Aling Nena. Manipis na manipis ang dingding ng kanilang tahanan, kaya kahit mahinang ulan, ay tila bagyong pumapasok sa loob. Boyet, gumising ka na anak. Baka maunahan ka na naman sa pwesto. Mahinang sabi ng kanyang ina, habang nakaupo sa lumang bani. Agad na bumangon ang 14 na taong gulang na binatilyo. Kahit puyat dahil kagabi halos 12:00 na siyang nakauwi, pilit pa rin siyang ngumiti. Okay lang po, Nay. Maaga pa naman po. Mabilis siyang nagsuot ng kupas na t-shirt at pati na rin ang kanyang lumang tsinelas na halos bigtas na ang swelas. Pagkatapos ay inayos niya ang mga panindang sampagita, mineral water, basahan at ilang candies sa isang lumang basket. Anak, kumain ka na muna, sabi ni Aling Nena habang iniaabot ang kalahating peraso ng tinapay. Tinignan niya ni Boyet at pilit nang umiti. Kayo na lang po muna, Nay. Mamaya na lang po ako. Ngunit alam niyang pareho silang nagsisinungaling. Pareho nilang alam na iisa lang ang tinapay at pareho rin nilang gustong ipagparaya iyon sa isa't isa. Sa uli, hinati na lamang nila iyon. Paglabas ni Boyet sa kanilang eskinita, agad siyang sinalubong ng maingay na kalsada. Busina ng jeep, usok ng sasakyan, at mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Sanay na siya rito. Para sa kanya, ang lansangan na ang naging pangalawang tahanan niya. Doon siya palaging tumatambay sa harap ng sikat na fast food chain. Bili na po kayo ng sampagita. Mineral water. Malamig pa po ito. At kung gusto niyo po ng basahan ay meron din po ako dito. Paulit-ulit niyang sambit habang lumalapit sa mga taong pumapasok at lumalabas ng establishmento. May ilan na bumibili, pero mas marami ang umiiwas. Minsan pa nga'y parang hangin lamang siya sa paningin ng mga tao. "Hoy bata, bawal ka rito!" sigaw ng gwardiya habang pinapaalis siya. Sandali lang po, kuya. Isang tinda na lang po. Sinabi nang umalis ka eh. Napaatras si Boyet nang bahagyang itulak siya ng gwardiya. Yumuko na lamang siya at tahimik na lumipat sa kabilang poste. Sanay na siya. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang itaboy. Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng mga batang kaedaran niya na naka-uniform at may dalang bag, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Minsan na rin siyang naging estudyante. Grade 6 siya noong tumigil sa pag-aaral. Noong una, nangako pa ang kanyang ama na babalik ito matapos mga ibang bayan bilang construction worker. Ngunit lumipas ang mga buwan hanggang sa naging taon, hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Hanggang sa isang araw, nalaman nilang may iba na pala itong pamilya. Simula noon, si Aling Nena na lamang ang kumayod para sa kanilang dalawa. At ngayon, pati si Boyet ay kailangan ng tumulong. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang kumalamang sikmura niya. Naupo siya malapit sa parking area habang pinagmamasdan ng mga pamilyang masayang kumakain sa loob ng fast food chain. May batang kaedaran niya na masayang tumatawa habang sinusubuan ng fries ng kanyang ama. Napayuko si Boyet. Hindi niya maalala kung kailan huling beses lang kumain ng busog ng kanyang ina. Marahan niyang hinimas ang kanyang tiyan sa kamuling tumayo. Kailangan niyang magtinda. Kailangan niyang kumita. Dahil kapag wala siyang nabenta, wala silang kakainin mamayang gabi. Hindi niya napansin na mula sa loob ng fast food chain, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng office uniform.
Tahimik itong nakatingin habang nakikita kung papaanong pagtawanan, iwasan, at itaboy ng mga tao ang binatilyong may hawak ng sampagita. Sa unang pagkakataon, may kung anong mabigat na damdaming sumiksik sa dibdib nito habang pinagmamasdan si Boyet sa ilalim ng mainit na araw. Halos araw-araw nang nakikita ni Ricardo ang binatilyong nagtitinda ng sampagita sa labas ng fast food chain. Tuwing 12:00 ng tanghali, kapag break time niya sa construction company na kanyang pinagtatrabahuan, dumidiretso siya roon upang kumain at magpahinga kahit sandali. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang bagay na palaging kumukuha ng kanyang pansin. At iyon ay si Boyet. Sa una, ordinaryong batang lansangan lamang ang tingin niya rito. Isa sa maraming batang naglalako sa kalsada upang mabuhay. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang kakaiba ang binatilyong ito. Hindi ito makulit, hindi namimilit, at kahit paulit-ulit itaboy ng gwardiya, nakangiti pa rin ito habang nagsasabing, "Pasensya na po." Minsan, nakita niya itong mabasa ng malakas na ulan habang yakap-yakap ang basket ng paninda upang hindi mabasa ang mga sampagita. Minsan naman, ay nakita niyang nagtitiis sa ilalim ng tirik na araw habang paikot-ikot sa parking area. At mas lalong tumatak sa isip ni Ricardo ang isang eksenang hindi niya makalimutan. May grupo ng mga kabataang bagong labas ng mall na pinagtawanan itong si Boyet. "Magkano ang sampagita mo? 10? Ang mahal naman," natatawang sabi ng isa. "Bigyan mo nga ako ng libre," dagdag pa ng isa, habang kinukuha ang isang peraso at saka tumakbo. Hindi lumaban si Boyet. Hindi siya nagalit. Tahimik lang itong yumuko at inayos muli ang natitirang paninda. Doon napahigpit ang hawak ni Ricardo sa kanyang baso ng soft drinks. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Lumaki rin siya sa hirap. Naranasan rin niyang magbenta ng dyaryo noon upang makatulong sa kanyang mga magulang. Kaya tuwing nakikita niya si Boyet, para bang nakikita niya ang batang sarili, napilit na lumalaban sa buhay. Ngunit mas maswerte siya noon. Kahit mahirap sila, hindi niya naranasang matulog sa kalsada o magutom ng ilang araw. Isang gabi, matapos ang overtime sa trabaho, dumaan muli siya sa fast food chain bago siya umuwi. Halos 9:00 na noon. Kakaunti na lamang ang tao. Habang kumakain siya ng hapunan, muli niyang nakita si Boyet doon sa may labas ng salamin. Tahimik itong nakatayo habang pinagmamasdan ng mga kumakain sa loob. Maya-maya napansin niyang hinihimas nito ang tiyan. Parang pinipigilan ng matinding gutom. Hindi alam ni Ricardo kung bakit, pero parang may kumurot sa puso niya. Bigla niyang naalala ang 5 taong gulang niyang anak na si Nathan. Naalala niyang minsan lang magutom ng kaunti ang bata ay agad na itong pinaghahanda ng kanyang asawa ng pagkain. Samantalang ang binatilyong nasa harapan niya ngayon ay tila sanay ng tiisin ng kumakalam na sikmura. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. "Psst, Iho," tawag niya habang kumakatok sa salamin. Napalingon si Boyet. Agad na sumilay ang pag-asa sa mukha nito at mabilis na lumapit dala ang basket. "Sampagita po, sir? Mineral o basahan po?" Nakangiting tanong nito. Ngunit ngumiti lamang si Ricardo. "Kumain ka na ba?" Parang natigilan si Boyet. Bahagya itong napayuko bago marahang sumagot. "Okay lang po ako, sir." "Halika, pasok ka rito." Nanlaki ang mga mata ng binatilyo. Ako po?" "Oo, kumain tayo." Halatang hindi makapaniwala si Boyet habang daan-daang pumapasok sa loob ng fast food chain. Ilang tao pa ang napatingin sa kanya dahil sa marumi nitong damit at tsinelas na pudpod. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong hindi tumingin sa kanya bilang istorbo, kung hindi isang taong dapat ding mapusog. Hindi mapakali si Boyet habang nakaupo sa harap ng mesa.
Pakaramdam niya'y lahat ng tao sa loob ng fast food chain ay nakatingin sa kanya. Nahihiya siya sa kanyang maruming damit at sa tsinelas niyang halos mapigtas na. Paminsan-minsan ay pasimple niyang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kupas na t-shirt. Samantala, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Ricardo. "Mamili ka kung anong gusto mong kainin," nakangiting sabi nito. Agad na umiling si Boyet. "Kahit ano na lang po, sir." Makalipas ang ilang minuto, dumating ang in-order nilang pagkain. 2 plato ng manok, kanin, fries, at malamig na soft drinks. Halos hindi makapaniwala si Boyet habang nakatitig sa pagkain. Hindi niya maalala kung kailan huli siyang nakakain ng ganito karami. "Sige lang, kain ka lang," sabi ni Ricardo. Dahan-dahang kumuha ng kaunting kanin si Boyet at mabilis na isinubo. Halatang gutom na gutom ito, ngunit pilit pa rin nagtitino sa pagkain. Napansin ni Ricardo na kanin na lamang ang kinakain ng bata. Hindi nito ginagalaw ang manok. "Bakit hindi mo kinakain yung ulam?" tanong niya. Biglang natigilan si Boyet. Tumingin ito sa plato bago marahang umindi. "Okay na po ito sa akin, sir." Napakunot ang noon ni Ricardo. "Bakit?" "Iuwi ko na lang po sana itong manok kay inay. Sigurado pong matutuwa yun." Parang may mabigat na kamay na dumagan sa dibdib ni Ricardo matapos niyang marinig iyon. Habang ang ibang bata ay nagrereklamo kapag hindi paborito ang ulam, ang batang nasa harapan niya ay mas iniisip pa ang kanyang ina kaysa sa sarili niyang gutom. "Asan ba ang nanay mo?" mahinang tanong niya. "Naroon po sa kabilang kalsada. Nagbibenta rin po ng sampagita." Ang tatay mo?" Bagyang yumuko si Boyet bago sumagot. "Wala na po akong tatay. Iniwan na po kami." Hindi galit ang tono nito. Hindi rin malungkot. Parang sanay na itong tanggapin ang sakit. "Sumama raw po sa ibang babae," dagdag pa niya habang pilit nang umiti. Napabuntong hininga si Ricardo. Naalala niyang muli ang kanyang anak. Hindi niya maisip kung papaanong mapupuhay ang isang bata na walang ama na gumagabay at nag-aaruga rito. "Sige na," sabi niya matapos ang ilang segundo. "Kainin mo na yung manok mo. Bibilhan na lang natin ng pagkain ang nanay mo." Parang biglang lumiwanag ang mukha ni Boyet. "Totoo po?" Tumango si Ricardo. Agad na napangiti ang bata. Isang ngiting puno ng inosenteng tuwa na tila matagal nang nawala sa kanyang mukha. Habang kumakain sila, may isang matandang babae sa katabing mesa ang nakarinig sa kanilang usapan. Tahimik itong lumapit at iniabot ang isang supot ng tinapay kay Boyet. "Iho, para sa nanay mo," malumanay nitong sabi. Nagulat si Boyet. "Salamat po. Mag-aral kang mabuti kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, ha?" Mabilis na tumango ang bata habang pilit na pinipigilan ang luha. Pagkatapos kumain, sabay na tumawid sina Ricardo at Boyet sa kabilang kalsada. Sa ilalim ng madilim na poste, naroon si Aling Nena. Payat na payat ito at panay ang pag-ubo habang hawak ang ilang natitirang sampagita. Halatang pagod na ang kanyang katawan. "Nay!" masayang tawag ni Boyet habang tumatakbo papalapit. Nagulat ang babae nang makita ang dala nitong pagkain. "Saan mo nakuha yan, anak?" "Bigay po ni sir." Nahihiyang napatingin si Aling Nena kay Ricardo. "Pasensya na po kayo kung naabala kayo ng anak ko, ha?" "Hindi po," mabilis na sagot ni Ricardo. "Pasipag po ang anak ninyo." Biglang natahimik si Aling Nena. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na po. Hindi ko lang talaga mapag-aral ulit ang batang yan." Napatingin si Ricardo kay Boyet na noon ay masayang inaayos ang pagkain para sa kanyang ina. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mag-inang naghahati sa isang perasong manok, may kung anong mabigat na damdamin ang unti-unting nabuo sa kanyang puso. Damdaming hindi niya palubos maintindihan,
Ngunit alam niyang simula noon, hindi na magiging ordinaryong bata lamang si Boyet sa kanyang paningin. Mula noong gabing pinakain niya si Boyet, hindi na mawala sa isip ni Ricardo ang mag-ina. Tuwing break time niya, kusa nang hinahanap ng kanyang mga mata ang payat na binatilyong may dalang basket ng sampagita. At gaya ng dati, naroon pa rin si Boyet, umiikot sa parking area, nakikipagsiksikan sa mga tao at pilit nang umingiti kahit paulit-ulit na binabaliwala. Ngunit napansin ni Ricardo na may kakaiba sa bata. Sa kabila ng hirap, hindi niya ito kailanman nakitang nawala ng respeto o nagalit sa buhay. "Good afternoon po, sir," masiglang bati ni Boyet, isang tanghali habang papalapit sa kanya. Ngumiti si Ricardo. "Kamusta ang benta?" "Okay naman po. Nakaubos po ako ng sampagita kagabi." "Ah, talaga? E di may masarap kayong hapunan yan." Bahagyang natahimik si Boyet bago ngumiti. Opo, nakabili po kami ni nanay ng 2 Lakami." Napatahimik si Ricardo. 2 instant noodles lamang ang itinuturing nilang masarap na hapunan. Napupuntong hininga siya bago inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na supot. "Oh, eto." Nanlaki ang mga mata ni Boyet. "Ano po ito?" "Lumang tsinelas ng anak ko sa kabag. Baka magamit mo." Parang hindi makapaniwala ang bata habang dahan-dahang kinukuha ang supot. "Sir, para po sa akin talaga to." "Okay naman." Halos mangilid kaagad ang luha ni Boyet. "Maraming salamat po. Maraming salamat." Ngunit higit pang nagulat si Ricardo nang makita niyang maingat nitong hinawakan ng lumang bag na para bang isa iyong kayamanan. "Mahilig ka pala sa bag?" Natatawang tanong niya. Napakamot sa ulo si Boyet. "Naalala ko lang po kasi nung nag-aaral pa po ako." Natigilan si Ricardo. "Anong grade ba ang natapos mo?" "Grade 6 lang po." "Pataas ba ang grades mo noon?" Bahagyang nahiya si Boyet bago marahang sumagot. "Top 1 po ako dati." Napatingin si Ricardo sa kanya. Hindi niya inaasahan yon. "Totoo ba?" Tumango si Boyet. "Pangarap ko po talagang makapagtapos. Gusto ko po sanang maging teacher noon para matulungan ko po si nanay." "Hindi ka ba bumalik sa school?" Napayuko ang bata. "Wala na pong pang-enroll eh. Tapos madalas pong magkasakit si nanay kaya kailangan ko pong magtinda." Habang nagsasalita si Boyet, ramdam ni Ricardo ang bigat sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Sa murang edad, pasan-pasan na nito ang responsibilidad na hindi dapat dinadala ng isang bata. Kinagabihan, habang papauwi si Boyet, napansin niyang may mga batang naka-uniform na nagkukulitan sa waiting shed. Tahimik siyang napahinto. Pinagmasdan niya ang kanilang mga bag, sapatos at mga hawak na notebook. May kung anong kirot na muling sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayang napapaluha na pala siya. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang poste at palihim na pinunasan ang kanyang mga mata. "Ano ba yun, Boyet? Lalaki ka tapos iyakin ka." Pilit niyang biro sa sarili. Ngunit alam niyang hindi yun simpleng inggit. Pangarap iyon. Pangarap na matagal na niyang pilit na nililibing dahil sa kahirapan. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, nadatnan niyang inuubos si Aling Nena habang nakahiga. "Nay, okay lang po ba kayo?" "Ayos lang ako, anak. Napagod lang." Ngunit halatang hindi na normal ang kalagayan nito. Namumutla ito at lalong pumapayat araw-araw. Tahimik na naupo si Boyet sa tabi ng kanyang ina at marahang hinawakan ang kamay nito. Sa loob ng madilim nilang tahanan, gumawa siya ng isang pangako sa sarili. Ano man ang mangyari, hindi niya hahayaang habang buhay na lamang silang mananatili sa ganitong buhay. Dahil balang araw, iaahon niya sa hirap ang kanyang ina. Kahit pag-aano kahirap ang kailangan niyang pagdaanan. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Halos baha na ang ilang bahagi ng kalsada habang isa-isang nagsasarahan ng mga tindahan. Karamihan sa mga tao ay nagmamadaling makauwi upang makaiwas sa malakas na buhos ng ulan at malamig na hangin.
Ngunit si Ricardo ay nasa opisina pa rin. Dahil sa sunod-sunod na proyekto sa construction company, inabot na siya ng overtime. Nang makalabas siya ng building, ay pasado 10:00 na ng gabi. Pagod niyang sinilip ang kanyang cellphone. May mga mensahe ang kanyang asawa. Ingat ka pag-uwi, mahal ha? Hinihintay ka pa ni Nathan. Napangiti siya. Kahit gaano kapagod ang trabaho, nawawala rin iyon kapag naiisip niya ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa lakas ng ulan, halos wala nang masakyan. Napilitan siyang maglakad sa madilim na eskinita na madalas niyang daanan pa uwi. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan at mga patak ng tubig mula sa bubong ang maririnig. Hindi niya napansin na may 3 lalaking unti-unting sumusunod sa kanya mula sa likuran. Samantala, ilang metro lamang ang layo. Si Boyet ay naglalakad rin pa uwi habang yakap ang kanyang natitirang sampagita. Kahit gabi na, pilit pa rin siyang nagbabaka sakaling may mabebenta upang may pambili sila ng gamot ng kanyang ina. Bigla siyang napahinto nang may marinig siyang sigawan mula sa eskinita. Ilabas mo ang pera mo! Nanlaki ang mga mata ni Boyet. Mula sa kanto, nakita niya si Ricardo na pinaliligiran ng 3 lalaki. Mahigpit na hawak ng isa ang kwelyo nito, habang tinututukan naman siya ng patalim ng isa pa. Pasensya na, pero wala akong hawak na malaking pera. Madiing sabi ni Ricardo, habang pilit na kumakawala. Loko ka ba? Mukha kang mayaman. Sigaw ng holdupper, bago siya malakas na itinulak. Bumagsak si Ricardo sa basang kalsada. Nanginginig si Boyet habang nakatago sa gilid ng poste. Takot na takot siya. Ngunit nang makita niyang may gagawin na masama ang isa sa mga lalaki, dahil nanlaban si Ricardo, biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Naalala niya ang kabutihang ipinakita nito sa kanila. Ang pagkain, ang tulong, ang respeto na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang yumuko. Kumuha ng bote sa gilid ng kalsada at buong lakas na ibinato iyon sa mga holdupper. Hoy! Sigaw niya. Nagulat ang mga lalaki nang mabasag ang bote malapit sa kanila. Ano yun? Takbo na po, sir! Sigaw muli ni Boyet. Mabilis na tumayo si Ricardo habang nalito ang mga holdupper. Ngunit mabilis ring nakita ng isa sa mga lalaki ang batang si Boyet. Putik na batang to ah! Biglang hinabol siya ng 2 holdupper. Tumakbo ng mabilis si Boyet, kahit halos dumulas na siya sa basang kalsada. Humahagok ang kanyang paghinga habang paulit-ulit siyang lumilingon sa likod. Ngunit sa isang maling hakbang, nadulas siya. Aray! Malakas siyang bumagsak sa sementadong daan. Agad siyang naabutan ng isa sa mga lalaki. Napadaing si Boyet dahil sa mahigpit na hawak nito. Pakilamero kang bata ka! Ngunit bago pa siya muling masaktan, biglang dumating si Ricardo dala ang isang mahabang kahoy. Lumayo kayo sa bata! Agad na napaatras ang mga holdupper nang marinig ang papalapit na wangwang ng barangay patrol. Puwisit! Sigaw ng isa bago sila tuluyang tumakbo palayo. Tahimik na bumabagsak ang ulan habang hingal na lumapit si Ricardo kay Boyet. Boyet! Nakayuko ang bata habang hawak ang kanyang tagiliran. May sugat ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Bakit mo ginawa yun? Nanginginig na tanong ni Ricardo. Pilit nang umiti si Boyet kahit nasasaktan. Kayo po kasi yung tumulong sa amin ni nanay. Biglang natahimik si Ricardo sa ilalim ng malamig na ulan habang nakatingin siya sa binatilyong handang isugal ang sarili para iligtas siya. May kung anong mabigat na emosyon ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Dahan-dahan lang, Boyet. May masakit ba sa'yo? Bahagyang napangiwi si Boyet habang nililinis ng nurse ang sugat sa kanyang noo. Hindi naman po masyado. Pilit niyang sagot kahit halatang nasasaktan. Nasa maliit silang klinika ni Ricardo, malapit sa barangay hall. Basang-basa pa rin ang kanilang mga damit mula sa ulan, ngunit mas nangingibabaw ngayon ang pag-aalala sa mukha ni Ricardo.
Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Kung hindi dahil kay Boyet, baka nasa ospital siya ngayon o baka mas malala pa. Pasensya na po talaga sir ha. Mahina pang sabi ng bata. Agad na napatingin sa kanya si Ricardo. Anong pasensya? Nadagdagan po ang problema niyo dahil sa akin. Parang may kumurot sa dibdib ni Ricardo matapos marinig yon. Kahit sugatan na, iniisip pa rin ng binatilyo na siya ang nakakaabala. Boyet, seryosong sabi niya, dapat nga ako ang magpasalamat sa'yo. Tahimik na napayuko ang binatilyo. Baka lipas ang ilang minuto, matapos malapatan ng gamot ang sugat nito, isinakay ni Ricardo si Boyet sa kanyang sasakyan. Sir, okay lang po. Kaya ko naman pong maglakad pa uwi. Naku Boyet, ihatid na kita. Isa pa nandito naman ang sasakyan ko. Hindi na nakatanggi pa si Boyet habang bumabiyahe sila sa makipot na eskinita papunta sa barong-barong nila. Lalong nanakip ang dibdib ni Ricardo. Ngayon lang niya tunay na nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mag-ina. Mababaw na baha, sirang daan, mga batang natutulog sa karton, at mga bahay na tila anumang oras ay pwedeng gumuho. Pagdating nila sa tapat ng barong-barong ni na Boyet, agad na lumabas si Aling Nena. Boyet, anak! Halos mawalan ito ng kulay nang makita ang sugat ng anak. Nako anak, anong nangyari sa'yo? Ayos lang po, Nay. Mabilis na sagot ni Boyet. Nadulas lang po ako. Ngunit agad na nagsalita si Ricardo. Niligtas po niya ako sa mga hold-upper. Natigilan si Aling Nena. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Habang nakatingin siya sa kanyang anak. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Ngumiti lamang si Boyet. Mabait po kasi si Sir sa atin. Napahawak na lamang si Aling Nena sa bibig habang tahimik na umiiyak. Pagpasok na Ricardo sa loob ng kanilang tahanan, lalo siyang natahimik. Halos wala kasing gamit ang mga ito. Isang lumang electric pan lamang, isang manipis na banig, ilang kalderong kalawangin. At sa sulok, may maliit na bote ng gamot at pera-perasong sampagitan na hindi na ibenta. Ngunit sa kabila ng kahirapan, malinis ang bahay. Maayos na nakatiklop ang mga damit at kapansin-pansin ang paggalang at pagmamahalan ng mag-ina sa isa't isa. Nako sir, pasensya na po sa bahay namin. Naiyang sabi ni Aling Nena. Umiling si Ricardo, hindi siya makapagsalita kaagad. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya si Boyet na maingat na inaalalayan ng kanyang ina, kahit siya mismo ay sugatan, doon siya tuluyang nakapagdesisyon. Boyet, tawag niya. Napatingin ang binatilyo. Gusto mo pa bang mag-aral? Parang natigilan ang buong mundo ni Boyet sa tanong na yon. Ako po? Oo. Nanginginig ang labi ng bata. Opo, gusto ko po. Napangisi si Ricardo kahit na namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Sige, tutulungan kita. Nanlaki ang mga mata ni Boyet. Sir, ipapasok kita ulit sa school at tutulungan rin natin ang nanay mo para hindi na kayo araw-araw sa kalsada. Hindi kaagad nakapagsalita si Boyet. Unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang matagal na niyang kinikimkim. Mga luhang puno ng pagod, sakit at pangarap. Sir, maraming salamat po. Bigla siyang napaiyak habang paulit-ulit na yumuko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Boyet ng pag-asa. Pag-asang minsan na niyang inakalang hindi na darating pa sa buhay nilang mag-ina. Lumipas ang 5 taon. Marami nang nagbago sa buhay ni Boyet at Aling Nena. Ang dating maliit na barong-barong sa gilid ng estero ay napalitan na ng simpleng paupaang bahay na yari sa konkreto. Hindi man iyon malaki, pero sapat na upang hindi na sila matuluan tuwing umuulan. Sa tulong ni Ricardo, nakapagpatayo rin sila ng maliit na tindahan ng mga kakanin at meriendas sa tapat ng palengke. Hindi na kailangang magbabad ni Aling Nena sa kalsada habang nagtitinda ng sampagita. Bagaman mahina pa rin minsan ang kanyang katawan,
Mas maaliwalas na ngayon ang kanyang mukha. At higit sa lahat, nakapag-aral muli si Boyet. Sa umaga, ay pumapasok siya bilang high school student. Habang sa gabi na may tumutulong sa kanilang tindahan at nagpa-part-time sa isang maliit na computer shop. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi na halos hindi siya makatulog dahil sa pagod. Maraming araw na pumapasok siyang walang sapat na pahinga. Ngunit sa tuwing gusto niyang sumuko, naalala niya ang mga panahong naglalako siya ng sampagita sa ilalim ng init ng araw, habang walang kasiguraduhan kung may kakainin sila kinabukasan. At sa bawat pagkakataong naaalala niya iyon, lalo siyang lumalaban. Dumating ang araw ng kanyang graduation. Punong-puno ng tao ang covered court ng paaralan. Masayang abala ang mga magulang habang kumukuha ng litrato sa kani-kanilang mga anak na nakatoga. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Aling Nena habang pinipigilang maiyak. Katabi niya si Ricardo kasama ang asawa nitong si May at ang anak na si Nathan na ngayon ay 10 taong gulang na. Tita, iyak na naman po kayo? Natatawang sabi ni Nathan. Napangiti si Aling Nena habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Pasensya ka na, iho ha. Di ko lang talaga akalaing aabot kami dito. Ilang sandali pa, tinawag na ang pangalan ni Boyet. Boyet de la Cruz, with honors. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong cover court. Dahan-dahang naglakad si Boyet paakyat ng entablado habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya, tila bumabalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang gutom, ang ulan, ang mga gabing walang makain, ang pangmamaliit ng mga tao, at ang mga gabing iniisip niyang baka wala ng pag-asa ang buhay nila. Ngunit naroon pa rin siya, lumalaban. Pagkatapos tanggapin ang kanyang medalya, inabot sa kanya ang mikropono bilang isa sa mga honor student. Huminga muna ng malalim si Boyet bago nagsalita. Hindi ko po alam kung paanong magsisimula. Bagyang natawa ang mga tao. Minsan po akong batang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. Biglang natahimik ang buong lugar. Marami pong tao ang umiiwas sa akin noon. Marami rin pong tumingin sa akin na parang wala akong halaga. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero may isang tao pong naniwala sa akin. Napatingin siya kay Ricardo. At sapat na po yun. Yung isang tao na yun para magbago po ang buong buhay ko. Tuluyan nang napaiyak si Aling Nena habang maigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi po ako nakatayo rito ngayon kung hindi dahil sa mga taong tumulong at naniwala sa akin kahit mahirap po kami. May pangarap din po kami. Nagpalakpakan ng mga tao habang pinupunasan ni Boyet ang kanyang luha. Pagkababa niya ng entablado, agad siyang sinalubong ni Ricardo. Walang salitang namagitan sa kanilang dalawa. Mahigpit lang siyang niyakap ni Ricardo na tila tunay na anak. Pagkatapos ay may inilabas si Boyet mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na peraso ng sampagita. Ngumiti siya habang iniabot iyon kay Ricardo. Para po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa inyo. Ang simpleng sampagitang iyon ay simbolo ng sakit, pag-asa at tagumpay na minsang isinilang lamang sa gilid ng kalsada. Makalipas pa ang maraming taon, muling naging abala ang parehong kalsadang minsang naging saksi sa hirap ng buhay ni Boyet. Naroon pa rin ang maingay na bosina ng mga sasakyan. Naroon pa rin ang mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. At naroon pa rin ang fast food chain, kung saan minsang tumayo ang isang batang naglalako ng sampagita habang pilit na nilalabanan ng gutom. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang Boyet na ang naglalakad sa lugar na yon. Nakapolo na siya at may suot ng eye delay sa leeg. Isa na siyang ganap na guro sa pampublikong paaralan. Ang pangarap na minsang inakala niyang hindi niya na maaabot kailanman. Habang naglalakad siya, napansin niyang may isang batang lalaki sa gilid ng fast food chain. Payat,
badungis, may hawak na sampagita. "Bili na po kayo." Halos mapahinto si Boyet. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang init ng araw, ang sakit ng pagtataboy, ang gutom, at ang gabing may unang naniwala sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. "Anong pangalan mo?" Malumanay niyang tanong. "Junjun po." Mahihain itong sagot. "Kumain ka na ba?" Agad na yumuko ang bata. Ngumiti si Boyet. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang sagot na yon, kahit hindi na nagsalita ang bata. Kaya gaya ng minsang ginawa ni Ricardo para sa kanya, marahan niyang inakbayan si Junjun. "Halika, kain tayo." Nanlaki ang mga mata ng bata. "Talaga po?" Tumango si Boyet. At habang magkasabay silang naglalakad papasok sa fast food chain, tila muling nabuhay ang isang alaala sa puso niya. Ang alaala ng isang lalaking hindi siya inusga noon. Ang lalaking tumingin sa kanya bilang tao, hindi bilang istorbo. Pagkaupo nila sa mesa, tahimik na napangiti si Boyet habang pinagmamasdan ng batang masayang kumakain. Sa labas ng salamin, unti-unting bumuhos ang mahinang ulan. Ngunit ngayon, alam na niya, hindi lahat ng batang nasa lansangan ay habang buhay nang mananatili roon. Minsan, kailangan lang nila ng isang taong maniniwala sa kanila. Isang taong magsasabing, "May pag-asa ka." At habang nakatingin si Boyet sa batang nasa harapan niya, tahimik niyang naalala ang lalaking minsang nagabot sa kanya ng pagkain, pag-asa, at bagong buhay. Dahil kung may natutunan man siya sa lahat ng pinagdaanan niya, yun ay ang katotohanang, ang kabutihan. Kapag ipinasa mo sa iba, kailanman ay hindi mawawala. Tulad ng bango ng sampagita, patuloy itong kumakalat kahit gaano pa kaliit ang pinagmulan nito. Ang kwentong sampagita sa ilalim ng ilaw ay nagpapakita na ang kahirapan ay hindi hadlang upang mangarap at magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng gutom, pagod, at pangmamalit ng ibang tao, pinili ni Boyet na manatiling mabuti, masipag, at mapagmahal sa kanyang ina. Ipinapakita rin ang kwento na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kung hindi sa kabutihang puso. Minsan, sapat na ang isang taong maniniwala at tutulong upang magbago ang buhay ng isang tao. Ang sakripisyo ng magulang at pagmamahal ng anak ay kayang lampasan kahit pinakamabigat na pagsubok. Hindi dapat maliitin ng mga taong nasa lansangan dahil bawat isa sa kanila ay may pinagdaraanan at may sariling pangarap. At higit sa lahat, itinuturo ng kwento na ang kabutihang ginagawa natin sa iba, gaano man ito kaliit o kalaki, ay maaaring maging dahilan upang tuluyang magbago ang kanilang buhay. Tulad na Ricardo na simpleng tumulong lamang kay Boyet, hindi niya alam na ang munting kabutihang iyon ang magiging simula ng pag-ahon ng isang pamilya at inspirasyon sa marami pang iba. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.